Paano kung may isang tao na nakakita ng future bago pa mangyari ang lahat? Isang tao na sinasabing nahulaan ang digmaan, sakuna, at kahit ang pagbagsak ng mga makapangyarihang leader. Siya si Nostradamus. Pero ang tanong, totoo nga ba ang kanyang mga hula, o pinipilit lang natin hanapan ng kahulugan ang mga salitang sobrang labo? At mas nakakagulat, may mga bagong interpretasyon ngayong 2026 na tila tumutugma sa mga nangyayari ngayon. Coincidence lang ba to o may mas malalim na katotohanan na hindi natin kayang ipaliwanag? Bago ka maniwala or magduda, kailangan mong malaman ang buong kwento. Sa loob ng maraming taon, isa si Nostradamus sa pinakamisteryosong tao sa kasaysayan. May mga naniniwala na isa siyang henyo na may kakaibang kakayahan, habang ang iba naman, sinasabi na puro coincidence lang ang lahat. Pero bakit nga ba hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang pinag-uusapan? Sa video na to, hindi lang natin titingnan ang mga sikat niyang hula, alamin din natin kung paano ito binibigyan ng kahulugan ng mga tao, at kung bakit parang laging may koneksyon sa mga nangyayari sa mundo. At higit sa lahat, pag-uusapan natin ang mga sinasabing bagong interpretasyon ng kanyang mga hula ngayong 2026 na ayon sa iba, ay nakakagulat na tumutugma sa kasalukuyang panahon. Pero ito ang catch, hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Kaya kung gusto mong malaman kung si Nostradamus ba ay tunay na propeta o isa lang malaking misteryo na maling naintindihan ng mundo, siguraduhin mong tapusin mo ang video na to. Bago natin husgahan kung totoo ba ang mga hula niya, kilalanin muna natin kung sino nga ba si Nostradamus. Noong 1503, ipinanganak si Michel de Nostradame sa France, isang simpleng tao na lumaki sa panahon na puno ng sakit, digmaan, at takot. Sa katunayan, isa siyang doktor na tumulong sa mga taong tinamaan ng matinding sakit tulad ng plage. Pero sa kabila ng pagiging doktor, may isa pa siyang ginagawa na mas lalong nagpakilala sa kanya sa mundo. Nagsimula siyang magsulat ng mga quatrains, mga maikling tula na parang may nakatagong kahulugan. Hindi ito simpleng hula na diretsong sinasabi kung ano ang mangyayari. Sa halip, ang mga isinulat niya ay puno ng simbolo, malalalim na salita, at minsan sobrang labo na kailangan mo talagang pag-isipan. At dito na nagsimula ang misteryo. Habang lumilipas ang panahon, may mga tao na nagsasabing ang ilan sa kanyang mga isinulat ay tumutugma sa mga totoong pangyayari, tulad ng malalaking digmaan, pagbagsak ng mga leader, at iba pang trahedya sa kasaysayan. Pero ang tanong, siya ba talaga ay nakakakita ng hinaharap? O baka naman ang mga tao lang ang nagbibigay ng kahulugan sa kanyang mga salita pagkatapos mangyari ang mga events? Kasi kung isipin mo, kung ang isang hula ay sobrang vague, madali mo talaga itong maiugnay sa kahit anong nangyari. At dito lalo nagiging interesting ang lahat. Dahil hanggang ngayon, daan-daang taon na ang lumipas, pero buhay pa rin ang pangalan ni Nostradamus. At mas lalong dumadami ang mga tao na sinusubukang i-decode ang kanyang mga hula, lalo na ngayong modernong panahon. So genius ba siya? O isa lang mahusay na manunulat na hindi sinasadyang naging alamat? Dito pa lang, nagsisimula pa lang ang totoong kwento. Isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon pinag-uusapan si Nostradamus ay dahil sa mga sinasabing hula niya na tila tumugma sa totoong nangyari sa kasaysayan. Halimbawa, isa sa pinakasikat na claim ay ang tungkol kay Napoleon Bonaparte. May isang quatrain si Nostradamus na binabanggit ang isang leader na magmumula sa isang simpleng lugar na angat at magiging makapangyarihan, pero sa huli ay babagsak din para sa maraming tao. Ito raw ay eksaktong paglalarawan kay Napoleon, isang taong nagsimula sa mababang posisyon, naging emperador, at kalaunan ay natalo at ipinatapon. Coincidence lang ba? O talagang nakita niya to bago pa mangyari? Isa pang madalas iugnay sa kanya ay ang tungkol kay Adolf Hitler. May mga linya sa kanyang mga sinulat na tumutukoy sa isang leader mula sa Europe na magdudulot ng matinding gulo at digmaan. May binanggit pa raw na salitang Hister, na ayon sa iba ay halos kapareho ng kay Hitler. Dahil dito, maraming naniniwala na nahulaan niya ang World War I. Pero hindi dito nagtatapos ang lahat. May isa pang sikat na halimbawa, ang malaking sunog sa London noong 1666. Ayon sa interpretasyon ng ilan, may quatrain si Nostradamus na nagsasabing ang dakilang lungsod ay masusunog at ito ay mangyayari sa taong may numerong 66. At kung iisipin mo, nangyari nga ang Great Fire of London noong 1666. Nakakakilabot, di ba? Pero habang mas pinapakinggan mo ang mga ganitong kwento, mas lalo kang napapaisip.
Dahil sa bawat hula na sinasabing tumama, may isang tanong na hindi agad nasasagot. Talaga bang malinaw ang mga hula niya? O nagiging malinaw lang sila pagkatapos na mangyari ang isang trahedya o event? Kasi kung mapapansin mo, karamihan sa mga sinulat niya ay hindi direkta. Walang specific na pangalan, walang exact na petsa, kundi mga salitang pwedeng i-interpret sa iba't ibang paraan. At dito na nagiging komplikado ang lahat. Dahil habang ang iba ay nakikita ito bilang ebidensya na totoo ang kanyang kakayahan, ang iba naman nagsas. Pero sandali lang bago ka tuluyang maniwala, may isang side ng kwento na madalas hindi na pag-uusapan. Hindi lahat naniniwala kay Nostradamus. Sa katunayan, maraming historians at experts ang nagsasabing ang mga hula niya ay hindi naman talaga specific, kundi sobrang vague lang. Ibig sabihin, pwede mo silang i-apply sa kahit anong pangyayari depende kung paano mo titingnan. Isipin mo to. Kung may isang linya na nagsasabing isang makapangyarihang leader ang babagsak, ilang beses na ba yang nangyari sa kasaysayan? Marami, di ba? Kaya para sa ibang eksperto, hindi raw ito hula kundi parang general statement lang na pwede mong i-connect kahit saan. At may isa pang nakakagulat na point. Karamihan sa mga interpretation ng kanyang mga hula ginagawa lang pagkatapos mangyari ang isang event. Ibig sabihin, hindi siya nahulaan ng malinaw bago mangyari, kundi binabalikan lang ang kanyang mga sinulat para maghanap ng koneksyon. Parang ganito lang yan. Kapag may nangyaring malaking event, saka palang hahanapin ng mga tao kung may linya si Nostradamus na pwedeng i-match dito. At dahil sobrang lalim at simbolik ng kanyang mga salita, madali talagang makahanap ng koneksyon, kahit minsan pilit na. Bukod pa doon, isinulat niya ang kanyang mga hula sa lumang French, Latin, at iba pang languages. Kaya habang isinasalin ito sa modern language, nagbabago rin ang meaning. At dito lalo nagiging tricky ang lahat. Dahil kung iba-iba ang translation, iba-iba rin ang interpretation. Kaya ngayon, may dalawang panig. May mga taong naniniwala na si Nostradamus ay isang tunay na propeta na ahead of his time. At may mga tao naman na naniniwala na siya ay isang mahusay na writer, na ang mga salita ay masyadong vague, kaya nagiging tama lang dahil sa interpretation ng tao. So ngayon mas lalong nagiging mahirap sagutin ang tanong. Totoo nga ba ang kanyang mga hula? O tayo lang ang nagbibigay ng kahulugan sa mga salitang gusto nating paniwalaan? Ngayon, pag-usapan naman natin ang mas nakakakilabot na bahagi. Ngayong 2026, may mga tao na naman ang nag-ugnay ng mga hula ni Nostradamus sa kasalukuyang nangyayari sa mundo. May mga claims na nagsasabing may mga linya raw sa kanyang quatrains na tumutukoy sa global tension, climate disasters, at kahit sa biglaang pagbabago ng kapangyarihan sa iba't ibang bansa. At alam mo kung ano ang mas nakaka-curious? Habang mas nagiging magulo ang mundo, mas lalong dumarami ang mga tao na bumabalik sa kanyang mga isinulat, na parang naghahanap ng sagot o babala. Pero ito ang tanong. Talaga bang may eksaktong hula para sa 2026? O pinipili lang natin ang mga linya na parang tumutugma sa kung anong gusto nating paniwalaan? Kasi kung mapapansin mo halos bawat taon, may bagong claim na ito na yon, ito na ang hula niya. Pero hanggang ngayon wala pa ring malinaw na ebidensya na may specific siyang prediction na eksaktong tumama bago pa ito mangyari. At dito ka talaga mapapaisip. Hula ba talaga to? O reflection lang ng takot at curiosity ng tao? So, totoo ba ang Nostradamus? Sa dami ng kwento, interpretasyon, at paniniwala mahirap talagang magbigay ng isang simpleng sagot. Pwedeng para sa iba, siya ay isang misteryosong tao na may kakaibang kakayahan na hindi kayang ipaliwanag ng science. Pero para sa iba siya ay isang simbolo lang ng kung gaano kagaling ang tao maghanap ng pattern, even sa mga bagay na hindi naman talaga konektado. At siguro ang tunay na tanong ay hindi lang kung totoo ba ang kanyang mga hula, kundi kung bakit tayo bilang tao ay gustong-gustong maniwala sa mga ganitong bagay. Dahil sa huli minsan, mas gusto natin ang misteryo kaysa sa katotohanan. Ikaw, ano sa tingin mo? Naniniwala ka ba na si Nostradamus ay isang tunay na propeta o isa lang malaking coincidence ang lahat? Gusto kong marinig ang opinion mo, comment mo sa baba. At kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng content na nagpapaisip at medyo nakakakilabot, don't forget to like this video, subscribe, at i-on ang notification bell para hindi ka ma-miss sa susunod nating video. Dahil sa susunod mas lalalim pa tayo sa mga misteryo na hindi kayang ipaliwanag ng mundo.